Huwag mong hayaang ang trabahong pinapangarap mo ay maging trabahong pinakamalala mong bangungot. Pwes, oo, minsan ay natutupad ang ating mga pangarap, pero sa huli ay hindi ito nagiging isang masayang karanasan. Kung gusto mong malaman ang tinutukoy ko, pakinggan mo ang buod na ito. Mag-ingat sa mga spoiler. Ang kwentong ito ay nagsisimula kay Shen na nakaupo sa kanyang silid. Doon, tiningnan niya ang isang mensahe sa email na nagsasabing hindi siya pumasa sa talent test na nagdulot sa kanya ng kaunting kalungkutan. Pero pagdating ng bukang liwayway, nang may malaking optimismo, nagtungo siya sa ibang studio upang makipag-usap ng direkta sa mga ahente ng telebisyon at subukang pumasok sa mundo ng pagtatanghal. At doon, sa isa sa mga opisina ng estasyon, tinanggap ni na Yu at Lian si Shen at hiniling na ipakilala niya ang kanyang sarili. Nagsimula siyang magkwento ng kaunti tungkol sa kanyang buhay at sa kanyang hilig sa musika. Sa gitna ng kwento, ipinaliwanag niya sa kanila na hindi siya nakapasa sa mga audition pero wala siyang balak sumuko. Para rito, iniwan niya ang kanyang curriculum vitae sa pag-asang kukunin siyang magtrabaho sa estasyon. Dahil kung hindi siya maaring maging isang profesional na mang-awit, kahit papaano ay gusto niyang magtrabaho sa isang bagay na may kaugnayan sa musika. Nagpakita si Lian ng kaunting pagkamagaspang kay Shen at inisip pa nga niya na isa lang siyang simpleng tagahanga na gustong sumingit sa estasyon para lamang makalapit sa mga artista. Si Yu nang makita ang ugali ni Lian ay sinubukang ipagtanggol si Shen at maging mas maunawain. Doon, ipinakita ni Shen sa kanila na kwalipikado siyang magtrabaho roon at bagaman nag-aalinlangan pa rin si Lian, sinabi ni Yu sa kanya na ikokonsidera nila ito upang bigyan siya ng pagkakataon. Paglabas ng opisina, humingi ng tulong ang isang trabahador kay Shen para maglipat ng mga kahon. Usang loob na tumulong si Shen, ngunit napunta sila sa set at nagalit ang direktor dahil naantala ang kanilang shooting. Pinagtanggol sila ni Boksu at humingi ng kaunting respeto para sa kanila. Pagkalagay ng kahon sa tamang lugar, binati ni Shen si Boksu at tinanong kung hindi ba siya nito naalala. Titigan siya ni Boksu at sinabing hindi niya ito naalala at humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nasa pinakamagandang kondisyon ng kanyang kalooban. Paglabas ng set, tinanong ng isa sa mga babae si Shen kung maaari niya itong tulungan na kumpunihin ang computer ng kanyang boss na si King. Kaya tumango si Shen at nagtungo upang gawin ang kanyang trabaho. Nang pumasok si King sa kanyang opisina, hindi niya inaasahan na nandoon si Shen. Naiinis, tiningnan niya ito sa mga mata at tinanong kung sino siya. Sa estasyong ito ay tila lahat ng tao ay mapang-away. Kalaunan, humarap si Shen at ipinaalam na nag-ayos lang siya ng kanyang computer. Pagkatapos, inutusan siya ni King na lumabas sa opisina at muling tinanong ang kanyang pangalan ng mariin. Pagkaalis ni Shen sa channel, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigan kaya sinabi niyang ikukwento na lang niya ang lahat mamaya. At nang magkita silang dalawa, ang kanyang matalik na kaibigan na si Yuan ay may inihandang sorpresa para sa kanya. Kaya hiniling niya na ipikit nito ang kanyang mga mata at sundan siya. At pagdilat ni Shen ay napagtanto niyang may landas ng mga rosas. Nikayat siya nito at sinabing malapit na ring maging katotohanan ang lahat ng kanyang mga pangarap at pareho silang ngumiti. Kinabukasan, sinusubukan ni Boksu na magsanay ng isang kanta ng rap at hiniling niya sa kanyang assistant na pakinggan ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang masasabi nito sa kanta. Dahil dito, sinabi ng assistant na wala siyang naintindihan, na naging dahilan upang hindi maging kapana-panabik ang kanta. Doon ay tinanong siya ni Boksu kung sigurado ba siyang wala siyang naramdaman at humingi ito ng paumanhin dahil sa katunayan ay hindi siya gaanong maalam sa musika. Dahil mapilit, sinabi ni Boksu na hindi mahalaga kung alaman nito o hindi ang tungkol sa musika, kundi sabihin lang nito kung sa tingin niya ay ayos ang kanta o hindi. Dahil dito, sumang-ayon ng kanyang assistant at sinabing maganda ang tunog ng kanta. At pagsapit ng gabi, nagsimulang mag-usap si Shen at si Yuan tungkol sa lahat ng nangyari kay Shen sa estasyon. Dahil si Yuan ay isang tagahanga ni Boksu, labis siyang natutuwa na malaman kung ano ang pagkatao nito. Pagkarinig nito, ipinaliwanag ni Shen na wala siyang dapat hangaan dahil si Boksu ay medyo mayabang. Kaya ipinaalala niya na ang mga artista ay hindi laging gaya ng nasa telebisyon. Totoo nga, sa ibang eksena, pinagalitan ni King ang asawang si Hao sa maling pamamalakad nito.
Wala siyang ibang artista kundi si Boksu bilang pangunahing talento at ipinakita nito na may maliit na kakayahan at napakasamang mga gawi. Sa gitna ng pagtatalo, ipinagtanggol ni Hao si Boksu at sinabi sa kanyang asawa na hindi niya maintindihan kung bakit niya ito pinagdidiskitahan kung siya rin naman ay minsang naging isang mang-aawit at nakagawa ng maraming pagkakamali. Bilang tugon, sinabi ni King sa kanya na iyon mismo ang sinusubukan niyang iwasan, na ang mga pagkakamali ng mga artista ay maglubog sa kanyang estasyon sa ganito kapumpetitibong panahon. Isang linggo pagkatapos, tinawag ni King si Shen upang magsimulang magtrabaho roon. Kaya dahil sa labis na katuwaan, tumakbo si Shen upang ibalita ito kay Yuan at naghanda para sa kanyang unang araw ng trabaho. Pagdating doon sa estasyon, pumasok siya sa opisina ng direktor na si Lian. Si Lian, dahil sa kuryosidad, ay tiningnan siya at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya roon muli. Agad na ipinaliwanag ni Shen sa kanya na kinuha siya ni King at ngayon ang kanyang unang araw. At nang malaman ni Lian na kinuha siya ni King, nagsimula na siyang kilalanin ang kanyang talento at nagpasya siyang ipadala siya sa departamento ni Boksu para magsagawa ng isang gawain. Pagpasok sa departamento ni Boksu, inakala nito na si Shen ay isang nanghihimasok o isang paparazzi. Doon, ipinaliwanag ni Shen na sila ay mga kasamahan na ngayon at ipinadala siya ni Lian upang sabihing huwag siyang mag-post ng mga bagay tungkol sa kanya sa mga platform ng Weibo o WeChat. Pagkatapos nito, nainis si Boksu at ipinasabi kay Lian na hindi niya iniintindi ang kanyang mga banta at inaasahan niyang maging matapang ito na harapin siya ng harapan at hindi magpadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng iba. Tunay na isang divo itong si Boksu. Isang oras ang nakalipas, tinawag ni Lian si Shen sa kanyang opisina at ipinakita na si Boksu ay gumawa muli ng isa pang post laban sa kanya. Sa sandaling iyon, nagduda siya kung ipinahatid ba talaga ni Shen ang kanyang mensahe kay Boksu at humingi siya ng paliwanag. Nang ikwento ni Shen ang nangyari, hindi naniwala si Lian sa kanya at binalaan siya na tatanggalin sa trabaho. Bukod pa rito, inataasan niya siyang burahin ang post at kumbinsihin si Boksu na sumunod sa kanya o kung hindi ay iyon na ang una at huling araw niya sa kumpanya. Kaya sinubukan ni Boksu na gumawa ng isa pang post laban kay Lian. Pero sa paglogin sa kanyang account, lumabas ang isang abiso na nagpapakita na ang password ay na-update na. Nang maglaon, ipinatawag ni Lian ng kanyang assistant at niyo si Shen sa isang espesyal na pagpupulong. Inatasan nila siyang aminin kung ano ang ginawa niya para tumigil si Boksu sa pag-post. Alam nila na ang pagkatao ni Boksu ay napakayabang at hindi ito basta-basta susuko. At ang kawawang si Shen na may kaunting kahihiyan ay inamin sa kanila na nahack niya ang account nito at pinalitan ng password. Habang nagtatalo ang lahat tungkol sa sitwasyon, binuksan ni Boksu ang pinto at kinumpronta si Lian. Gayunpaman, wala na siyang ibang pagpipilian kundi kilalanin na nagkamali siya at sumunod kay Lian hanggang sa kanyang opisina at pagkatapos nito, binati ni Yu si Shen sa mabilis na pag-aayos ng lahat. Pagkatapos, nagpasya si Shen na magpadala ng mensahe kay Yuan tungkol sa lahat ng nangyayari sa kanya sa opisina. Doon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Boksu na nagpapanggap na isang nakakataas at pinapapunta siya sa recording room ng estasyon. Nang sumunod si Shen sa utos ng walang pag-aalinlangan at binisita ang silid, napagtanto niyang si Boksu pala ang tumawag sa kanya. Sa loob ng silid, si Boksu, na naiinis ay tinanong si Shen kung siya ba ang nag-hack ng kanyang account. Dahil dito, medyo kinakabahang ipinaliwanag niya na napilitan lang siya dahil sa banta ng mga boss na tatanggalin siya sa trabaho, kaya naisipan niyang i-hack ang account niya para hindi na siya mapaalis. Pagkatapos ay sinabi niyang makukuha niya ang password sa loob ng 3 buwan nang hindi na kailangang manira kay Lian. Ganyan ang pagiging mabait niya sa paraang love and peace, pero bago lumabas ng silid si Boksu, sinabi niya sa kanya na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para matanggal siya sa trabaho at hindi na siya kailanman makapagtrabaho sa industriya. Gayunpaman, naglakas loob si Shen na harapin siya at nilinaw na kailangan niyang matutong ipagtanggol ang kanyang sarili bilang isang lalaki sa halip na mag-post ng mga hangal na ideya sa kanyang account. At para tapusin, pinaalalahanan niya ito na wala siyang kinalaman sa mga problema niya kay Lian.
Doon, napagtanto ni Shen na sinisigawan na pala niya si Boksu, kaya nagpakalma siya at pinayuhan itong ilagay ang sarili sa kanyang posisyon. Wala siyang anumang laban sa kanya pero kinakailangan niyang panatilihin ang kanyang trabaho at ang pagpapalit ng password ang tanging posibleng solusyon. Bukod pa rito, sinubukan niyang ipaalam sa kanya na ang mundo ay hindi umiikot sa kanya at ang kumpanya ay maaari ring madamay dahil sa kanyang mga asal. Sa huli, kung lulubog ang kumpanya, lulubog din ang kanyang karera. Pagsapit ng tanghali, nakipagkita si Boksu sa kanyang ama. Pinati siya nito ng may labis na pagmamahal at tinanong tungkol sa kanyang mga proyektong pangmusika, kaya sinimulan niyang ikuwento sa kanya kung paano tumatakbo ang lahat. Pagkatapos nito, sinimulan siyang ipakita ng kanyang ama na oras na para iwanan na niya ang musika at ituloy ang mga negosyo ng pamilya na kanyang itinayo. Pagkarinig nito, pinaalalahanan ni Boksu ang kanyang ama na hindi siya interesado sa pera o kapangyarihan. Sa halip ay gusto niyang gumawa ng musika at maglakbay sa buong mundo. Ipinaliwanag niya sa kanya na nagtatrabaho siya ng napakatigas para sa kanyang mga pangarap para lang sumuko ngayon. Dahil hindi maintindihan ng ama ang kanyang panig, iniwasan na lang ni Boksu ang away dahil alam niyang may alta presyon nito at hindi maganda ang sitwasyon. Pagbalik sa apartment, naalala ni Boksu ang usapan nila ng kanyang ama at ang lahat ng naabot niya sa karera. Kahit alam niya ang pupuntahan niya, mahalaga pa rin sa kanya kung madidismaya niya o hindi ang kanyang ama. Pagdating ng bukang liwayway, habang si Shen ay nasa kanyang mesa, nagsimula siyang kumuha ng ilang mga litrato. Napansin ng kanyang supervisor na wala siyang ginagawa kaya ipinadala niya siya para kumuha ng order sa ibabang palapag. Doon ay kumuha siya ng isa pang litrato at ipinost ito. Ilang minuto ang nakalipas, sumakay si Hao sa elevator kasama si Rang, isang investor, at ang mga empleyado ay nagsimulang mapansin na magkasama silang pumunta sa opisina. Sinubukan ni Rang na mag-flirt kay Hao pero pinanatili nito ang kanyang kompostura. Sa opisina ni Hao, sinimulan siyang presyon ni Rang na mag-invest ng higit pa sa negosyo. Iminungkahi niya sa kanya na hilingin sa ama ni Boksu na mag-invest dahil napakarami nitong pera kaya walang dahilan para tumanggi ito. Dahil dito, ipinaliwanag ni Hao sa kanya na hindi sila masyadong maayos sa ekonomiya pero hindi nila kailangan ang investment mula sa ama ni Boksu. Pagkatapos, sinimulang pag-usapan ni Rang ang tungkol sa mga numero kasama si Hao. Pinilit siya nito na kung hindi siya maghahanap ng mga investor sa lalong madaling panahon, babagsak sila. Pagkatapos nito, hiniling ni Hao na mamuhunan na lang siya dahil napakaganda naman ang takbo ng negosyo nito na tinanggap naman niya sa ilalim ng isang kondisyon na makipagrelasyon nito sa kanya. Napakagandang alok naman yan. Pagkatapos, pagsapit ng dilim, nagsimulang mag-record ng kanta si Boksu. Dahil hindi iyon ang estilong gusto niya, napansin ito ng kanyang team at inutusan siyang gawin ito ng may higit na emosyon. Bukod pa rito, hiniling nila na huwag niyang kalimutan ang mga linya ng kanta at pagbutihin din ang kanyang paghinga. Pagkarinig sa lahat ng iyon, sinabi ni Boksu sa kanila na ginagawa niya ang kanyang makakaya at hindi siya ang pumipili kung paano kakanta. Doon, ipinakita niya sa kanila kung paano niya ito gagawin sa sarili niyang estilo at gumamit siya ng bersyong rap para patunayan ito. Bagaman nagustuhan nila ito, pinilit pa rin nila siyang kumanta muli gaya ng sa simula. Pagbalik sa opisina ni Hao, dumating si King para magreklamo na pino-flirt siya ni Rang. Sinagot niya ito na isa lamang itong investor at wala siyang dapat ipag-alala. Bandang huli, lumitaw si Boksu sa isang press conference. Doon, tinanong siya kung totoo ang mga bali-balitang mamumuhunan ang kanyang ama para gawin siyang mas popular at sa masamang timpla ay itinanggi niya ang lahat. Pagkatapos, tinanong siya kung mayroong sino mang nasa likod niya na nagpapanatili sa kanya sa unang pwesto na hindi nasagot ni Boksu. Labis siyang na-pressure sa press conference kaya inatake siya ng panic attack at muntik na siyang himatayin doon mismo. Kung gusto mo nang malaman kung makakabawi ba ang lalaki mula sa panic attack na iyon o kung aangat muli ang kumpanya, kailangan mong maghintay sa susunod na bahagi. Ako, si MS Resumen at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng iyong like, mag-comment at i-activate ang mga notification. Paalam!